Hello po mga kabida, sa magandang oras po sa ating lahat at welcome po sa aking channel. Ito, very intriguing masyado po itong post po ngayon ni Mr. Jason sa ano po, no? Pati ako mga kabida nung nabasa ko po ito, nagulat talaga ako eh. Sabi ko po sa sarili ko, totoo ba ito? Di ba? Kasi barely 8 hours ago, nag-post po itong si Mr. Son sa mga kabida sa kanyang Facebook page, ano po, no? Patungkol doon ho sa naganap doon ho sa loob ng Malacanang during the fellowship, no? Naalala ho ninyo yung fellowship kung saan po ay inimbita po ng Malacanang yung mga congressman ho nila, no? Yung mga kaalyado hong kongresista diyan sa House of Representatives. Na unang-una po ay sinabing meeting daw, no? Pero itinanggi ho ito ng PCO at sa halip sinabi po nila na isang fellowship ho daw 'yon, no? Na ang nag-host po yung Pangulo, ano po mga kabida. Ayan. Dito ko sa post ni Mr. Sonsa, okay, babasahin ko lang ito ha, para ho masundan ho ninyo, tsaka ipa-flash ko sa screen, mga kabida, no? Ang pamagat po dito ay kalat na kalat ngayon, ano po, no? Ito yung pagkasabi po, sa ginanap na Malacanang Fellowship, ipinagyamang di umano ni Mrs. Lisa Marcos sa mga bisitang congresspeople na kayang-kaya niyang bayaran ang Iglesia ni Cristo INC para huwag nang ituloy ang nakatakdang rally versus impeachment. Yun po yung first paragraph po mga kabida. At may kasunod pa, no? Ito yung pagkasabi, wow, heavy naman siyang Lisa. Is this true, Mrs. ng Presidente? Yun po yung unang tanong, no? Now, mayroong pang pangatlo po, no? Kasunod po, no? Parang nakakaloko itong si Lisa Marcos sa iglesia. Ano, naliliitan ka ba sa INC, madam? Alright? So yun po yung post, entire post po ni Mr. Sonsa sa kanyang Facebook page po mga kabida, barely 8 hours ago po, no? So, yun, panibagong controversial post. Kasi yung unang post po niya, last Friday po, patungkol ho dun sa kay House Speaker Martin Romualdez na di umano'y sinugod ho sa ospital dahil ho na heat stroke daw, no? Pero that time wala hong official statement mula po sa Office of the House Speaker na inilabas po mga kabida, no? At ngayon lang po may naglabas po ng official statement yung Office of the House Speaker at sinabi hong hindi totoo yung rumor na hospital at dahil ho sa heat stroke ito pong si Speaker Martin Romualdez. Now, ito na naman po, panibagong controversial post po naman ni Mr. Sonsa, no? Ang tanong ho dito mga kabida ito, gaano ho credible yung source po ni Mr. Sonsa, no? Na ito yung binanggit at nasabi ho ng First Lady during the fellowship, no? So, ang interpretation ko dyan is kung meron ho siyang source o may nagsabi ho sa kanya, posibly yung source ko niya ay andun talaga sa loob ng palasyo ng Malacanang at kasama doon ho sa mga bisita na naging parte ho ng fellowship, ano po, no? Kasi parang ano kumbaga parang andun yung kanyang source at nirelay po doon ho sa posible kay Mr. Sonsa o di kaya may nagsabi ho kay Mr. Sonsa na yun po yung sinabi ho ng First Lady, ano po. Although tanong po ito, no? Kasi sa kanya po, kahit na si Mr. Sonsa hindi ho sigurado, no? Na ito talaga yung sinabi po ng First Lady, no? Mga kabida. Ang question ko ho dito, kung sakaling totoo po ito, ano po yung kapabilidad ni First Lady Lisa Marcos na bayaran po itong Iglesia ni Cristo, ano po. Although, sabihin ho natin, Mrs. ng Presidente yan, no? Okay? Pangalawa, ito, matindi po ito mga kabida, no? Papayag ho ba yung Iglesia ni Cristo na basta-basta na lang pong tatanggap ng kabayaran? Para lang hindi tuloy yung kanilang plano hong maglunsad ng rally o prayer rally laban ho sa impeachment, laban kay Vice President Sara Duterte. Maybe it would be a matter of
money versus the principal, no? Okay? Alam naman po natin na principled organization po itong uh, Iglesia ni Cristo, ano po, mga kabida, no? Tsaka mahaba-haba na pong panahon na medyo wala hong record po itong iglesia na ganun po yung nangyari. May ganun pong controversy, no? Basta ang alam ko po sa Iglesia ni Cristo, kahit po hindi po ako Iglesia ni Cristo, pagdating ho sa pananampalataya, grabe, no? Hindi ho masukat yung kanilang pananampalataya, mga kabida, no? So, yun po yung mga katanungan po na dapat ho masagot, no? Para meron ho tayong parang basihan kung totoo po ito o hindi, mga kabida. Alright? So, kagaya ho doon sa first post ni Mr. Sonsa about the House Speaker, no? Na na-hospital daw dahil ho sa heat stroke, although isang tanong yun doon ho sa kanyang post, kasi sa kanya mismo hindi ho siya sigurado, nagtatanong po itong si Mr. Sonsa Pero that time, wala hong official statement, mga kabida, ha? Tsaka lang yung official statement pumula sa Speaker of the House after few days. Okay? So ito po, mag-aantay ho ba tayo ng official statement either from Malacanang or from the Presidential Communications Office? Okay, bago ho sabihin na it's a totally a rumor. Okay, mga kabida, no? Yun po ba, no? Kailangan ho ba tayong mag-antay ng ilang araw bago ho maglabas ng statement? Kasi ito, kailangan ho maglabas ng statement ang Malacanang ho dito Kasi ang tindi ho ng impact ho dito, mga kabida, kung totoo po ito, ano po, no? At saka matindi ho yung impact kung hindi ho ito totoo. Lalong-lalo na po doon ho sa First Lady, no? Unfair naman po doon sa First Lady. Para ho, kung hindi ho totoo po ito, mga kabida, para hong sinasabi ho na ito po ay isang paninira lang po para sa First Lady, no? Itong ganitong klaseng balita, mga kabida. So, on the other hand, kung totoo po ito, malaking impact din ito, no? Una-una sa First Lady na yun yung sinabi ho niya, no? Tsaka doon ho sa Iglesia ni Cristo, mga kabida. Insulto yon. Kung totoo po itong rumor na ito, no? O itong balita na ito, na sinabi ito ng unang ginang, insulto yun doon ho sa INC. Ano kayang reaction ng INC, no? Halimbawa ho, umabot na po itong balita sa kanila na may ganitong balita po, no? Although not verified, kasi wala naman pong official statement, ano po. Pag ganito po, mga kabida, isa po itong kumbaga chismis pa lang. Okay? Hanggat wala hong nag-corroborate ho dito na ito po yung talagang sinabi ng First Lady, isang chismis po ito. Okay? Isang simpleng chismis po. No? Pero pag meron hong nag-corroborate na ito talaga ang sinabi po ng First Lady, ayan, maniniwala ho tayo. Tsaka pangalawa po, kailangan ho talagang maglabas ho ng official statement. Ang palasyo ho dito, either ang First Lady o di kaya yung PC o PCO, mga kabida. As soon as possible. Huwag ho natin antayin na ilang araw pa bago ho maglabas ho ng pahayag, ano po, no? Para ho, kumbaga, kung sa sunog pa yan, pamatay sunog no? Mga kabida. Unfair naman po talaga, no, sa First Lady pag isa po itong fake news. Parang gawa-gawa lang po. Unfair naman po kung ganun, no? So, kailangan hong maglabas ng official statement ang First Lady o di kaya ang PCO at itatanggi po itong ganitong klaseng rumor na hindi po ito totoo. Ano po, mga kabida? Ayan. So, maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga gustong mag-comment, sa mga merong reaction dyan, mga kabida, you can comment down. Okay? Sa mga hindi pa po subscriber ko sa aking channel, please subscribe by just click the subscribe button and click also the notification bell para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.